May pananagutan ako sa'yo, may pananagutan ka sa akin. Kasi nakikipagbigayan ka sa akin. Nandiyan ka, nandito ako. So meron tayong kontrata, kahit yun ay hindi nakasulat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and nagbabalik na naman po tayo for another episode. At kung maalala niyo po, the last time we talked about utang na loob, yun pong binigyan natin ng reaksyon. Isa pong psychologist yung nagbigay ng kanyang lecture. At sinabi ko nga po sa inyo na ang tema po for this week, Wednesday and then Friday po, ay still about utang na loob from different perspectives. So tapos na po tayo sa psychologist. Ito na naman from Pastor Ed Lapis, still on the idea of utang na loob. Kung kayo po ay baguhan po sa ating channel, welcome po, tuloy po kayo. Ang ating pong ginagawa, nakikinig tayo ng mga discussions, mostly religious, at binibigyan po natin ng paghimay at binibigyan po natin ng reaksyon. Sa kaunti ko pong background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Madalas nasasabi natin, thank you. Paulit-ulit, we hear that. Salamat in many, many languages. But how can gratitude really be expressed? What contract or what covenant exists between people who give to each other and receive from each other? Ang tumatanggap ng kabutihan ay dapat magsukli ng kabutihan din. Hindi laging kung ano ang tinanggap ay yun din ang ibibigay. Ang ibibigay mo, yung kaya mo at yung kailangan nung gusto mong suklian. So pag may gumawa sa'yo ng mabuti, ang itatanong mo, hindi mo lang sasabihin thank you. Tatanungin mo yung sarili, ano ba ang kailangan niya na nasa sa akin naman at maibibigay ko? Sa abot ng aking makakaya, ano ba ang pwede kong isukli na mahalaga para sa kanya? Hindi yung basta ka lang makapagbigay. Alam niyo yung pagreregalo is an art. May mga pagreregalo na alam mo namang wala namang kalatoy-latoy, hindi ka man lang inisip. No? Yung inabutan ka nila ng kalendaryo. Bagamat kung yun talaga ang kaya ng tao, pero kung gusto mong lagyan ng special value yung kalendaryo, sulatan mo ng mga prayer yung special day. Sa araw na ito, ipagdarasal kita na maging ganito, maging ganon. At tumuka ka ng kopya mo at tuparin mo talaga yun pag yun na yung araw. Hindi ba sa inabutan mo nila ng kalendaryo? Gaano karami sa inyong nabibigo ito yung meron na lamang exchange gift? Yun na lamang pag may kasal, bibigyan lang ng baso. Naluhulunod na yung mag-asawa sa baso. Parang nila ang 200 baso. Hindi naman sila magtatayo ng halo-halo store. Okay, before that mga ka-youth, so it's still just around 2 minutes pero gusto ko lang pong bigay ng input dyan dahil po, indeed, it's very, very tough actually yung gift giving, lalong-lalo na po around Christmas. Lalong-lalo na kapag yung binibigyan mo ay may kakayahan naman na mag-provide for their own. I think it's easier kapag ang tao na bibigyan mo ay yung talagang kailangan niya, no? Pero paano kaya yun sa mga viewers po natin? Ano po yung technique niya sa pagbibigay po ng mga regalo? Dahil ako po personally, yung mga nabibigyan ko most of the time, may kakaya naman sila na bumili. So, ang hirap ng pumili mga ka-youth. Ano po? But anyway, I like what Pastor Ed is saying here na kindness begets kindness, and also try your best na yung ibibigay mo is something that is needed. Although for this sermon, I'm really waiting for the nuances ng utang na loob. Kunwari, utang na loob with another person, maybe utang na loob sa mga magulang, utang na loob as to its religious sense. So, yun po ang inaabangan ko po dito sa ating episode ngayon. Iniisip mo talaga yan, hindi lang basta makalusot ka na may dala-dala ka, may balot, lusot ka na, pero pag binuksan, kulang na lang patamaan ka ng kidlat dahil wala namang kakwenta-kwenta yung binigay mo. It doesn't have to be expensive. But when you really think of the person, you will be able to know what will make a difference. Galatia 6:10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, tandaan natin ito mga kapatid, it must not be construed as cheapening the act of giving. Maraming nagbibigay, tulad ng babae, hindi naghahanap ng kapalit. Nagbibigay siya talaga. Pero, hindi pa rin excuse yun para hindi suklian. Kahit ang nagbibigay sa atin ay taos-puso, walang hinahangad na kapalit, yung tumanggap pa rin ang dapat magsikap na palitan yon. Kaya nakita nyo yung propeta, matapos siya magtanong, ano bang gusto mo? Wala po.
Nung umalis na yung babae, tinanong pa niya yung assistant, walang sinabi, pero may alam ka ba na pwede nating ibigay? Hindi ko mo tinanggihan sa una, hindi ka na kikilos pa. Tingnan natin yung modelo na to ng propeta kasi yung nakakaalam ng rule ng buhay, yung mga unwritten laws of life. Sabi niya, this kindness must be reciprocated. Thank you is not enough. We must do something practical. Something that answers her needs, her longings. And we can give it, so let's do it. So the man of God graciously returned the favor. But first of all, you must remember that the man of God received the meal. Maraming mga tao ayaw tumanggap. Hindi tuloy nagsisimula yung cycle of giving and receiving, hindi lumalalim yung relasyon. Kasi binibigyan mo, ayaw tumanggap. Siguro dahil nadala na rin, dahil yung huli niyang tinanggapan, siningil siya ng siningil. O kaya may pride. O kaya talagang feeling niya wala siyang kailangan. But even though you don't need, there are people who need to give to you. It is their need to love you. So you must allow that to happen. No? Kaya tinataasan natin yung ating antas ng pagkaunawa. Hindi lang yung gusto natin, kundi gusto rin ng kapwa natin. Hindi lang yung pangangailangan natin, kundi yung pangangailangan din nila. I may not need you, but you might need me. Siguro hindi ako sentimental, hindi kita kailangang samahan, pero sa palagay mo ba, kailangan mo na samahan kita? At kung hindi ko naman ikaw mamatay, ba't ikaw gagawin? Lalong-lalo kung meron kayong exchange na nangyayari sa inyong buhay. Ang ganda ng example itong friendship ng prophet at saka ng babae. Kasi una, propeta yon, tapos Shunammite pa, lalaki pa, tapos babae. So, hindi madali na tawirin yung mga naging hadlang para sila magkaroon ng pagkakaibigan. Subalit, natawid nila yon. Gumawa sila ng paraan. What other lesson can we learn? That givers should allow recipients to give back. Yung babae, dapat pinayagan naman niya yung propeta nung unang nag-alok. At nung pangalawang nag-alok, ayaw pa rin niya. Masyado siyang self-sufficient. And to be too self-sufficient and self-contained will only separate us from people. You know that receiving something from people makes you vulnerable. But it is your vulnerability that makes you a noble person. Not your protectiveness of yourself, but your willingness to be hurt is what makes you human. Not your aloofness to the possibility of pain, but your readiness to have pain for the sake of, in this case, a good relationship, a friendship, a relationship, love. Givers should allow recipients to give back. Think here, what Pastor Ed is saying here, hindi lang ito sa literal lang na pagbibigay no, ng mga gift, ng mga bagay-bagay. Pero sinasabi niya dito na minsan kinakailangan mo din mag-open up. Kinakailangan mo din magpakita na you are vulnerable. Kinakailangan mo din magpakita na kinakailangan mo ng tulong ng iba para naman makatulong yung iba sa'yo. Kasi kung masyado mong ini-enclose yung sarili mo, so sinasabi dito ni Pastor Ed Lapis na hindi siya nagiging approachable sa iba at in turn, hindi magkaroon ng opportunity for others to help out and show their care for you. Another lesson is that those who like to do good, those who like to return goodness, should and may initiate the enterprise. Kailangan kayong mauna. Katulad ng propeta, siyang nagtanong, ano bang gusto mo? At nung walang binigay na gusto, ano bang alam natin na pwedeng ibigay sa kanya? Pag may natanggap tayong kabutihan, lagi mo agad iisipin, ano ang pwede kong isupply? You can give time, you can give talent, you can give treasure, whatever it is, but there is always something that we can give to people. One of the greatest gifts that we can give to one another is time. At dyan tayo equal lahat because every human being only has 24 hours a day. Time is precious. The gift of time that you share with people is very, very precious. Because once given, it can never be taken back. It can never be retrieved. Hindi ko tulad ng isang nagbigay ka ng duster, pwede ka naman magkapera uli bukas para bumili na naman yan. Pwede yung oras na binigay mo, precious yun. It's very, very important. Papahalagahan nyo ang mga tao nagbibigay sa inyo ng panahon. Lalo sa mga
araw na ito na hindi lahat ay nagbibigay ng panahon. That's true. So, Elijah received meals, Elijah received a room, Elijah received goodness, and Elisha asked the woman what he could do for her. He even researched. If people do you good, the godly thing to do is to know what you can do for them in return. Which leads to doing good may be based on one's capacity. You will not give what you do not have. You will only look into what you have, what you could dispose of, and that's what you give to people. Katulad ni Elisha, ano una niyang inialok? Influence peddling. Sabi niya, gusto mo ba ilakad kita sa hari? Gusto mo ba ilapit kita sa mga general? Kasi yun ang meron siya, may influence siya eh. Sabi niya, hindi ko po kailangan. Mas matindi pa lang kailangan ito dahil hindi siya nagkakaanak, matagal na at matanda na ang asawa. Sabi ni Karl Marx, which is really a Christian idea, hiniram lang niya yan, from each according to ability, to each according to need. Anong ability mo? Anong need niya? Pag pinag-match nyo yon, you have something good going. Okay, mga ka-U3 ha. So, yung na-mention po dito, si Marx, si Karl Marx po, ang isa po sa mga leading po ng mga socialist thinkers. In fact, yung kanyang book po na Communist Manifesto, yan po ang isa sa mga instrumental na mga books po para sa mga komunista. But sinasabi nga po dito, to each his own ability and need. Very, very interesting and very important too. So, i-match mo kung anong abilidad mo na kaya mong ibigay, i-match mo rin kung anong pangailangan na kinakailangan ng isang tao. Hindi lang may ability ka, tapos hindi naman niya need. Okay, marami kang kalendaryo, binigyan mo siya kalendaryo, hindi naman niya need. Walang nangyari. It was convenient for you, nabura mo na siya sa listahan ng mga dapat mong bigyan, pero nung ibinigay mo at nabuksan niya pag uwi niya ng bahay, natuwa ba siya sa'yo? Yun na importante. So you do me good? The question is, what good may I do to you? What do you need? What is in my capacity to give? Kung di ko naman ikamamatay, ba't di ko naman ibigay? Lalo't mahalaga sa'yo. Hindi lang yung gusto kong ibigay, kundi kung ano ba ang gusto mong tanggapin. Yun ang thoughtful na pagbibigay. And it is what will give balance to life because you have received. And if you receive to your satisfaction until you're able to return something that will also satisfy the giver, there is still no balance. May utang ka pa. Kahit hindi ka sinisingil at hindi ka tinuturing na may utang nung nagbigay sa'yo, ang tingin ng langit, ang tingin ng universe, may utang ka. I did catch Pastor Ed Lapis saying about hindi kakasiyahan ng langit and then ng universe. Curious ako why he used the label universe instead of langit. Para ni-replace niya kasi yung langit with universe eh. So I'm curious kung ang kanya bang paniniwala is entirely biblical or medyo meron bang karmic, no? Yung good and bad karma ba siyang tinitingnan? Kasi usually yun pong naririnig ko sa iba kong mga kaibigan na non-religious, na sinasabi nila na it's the universe way of saying something. At pag hindi mo yun binayaran, sisingilin ka sa iba't ibang paraan. Kuminsan sa mga paraang hindi masarap, sa mga paraang hindi ka ibig-ibig. A giving and receiving, a reciprocal relationship is a strong relationship. Lagi nating ipinagmamalaki tayong mga Pilipino mayroong close family ties. But if you're going to analyze the deep sociological, the deep anthropological, political, cultural, etc., background of that, we are really close to one another because we are interdependent. Bakit ka umaattend sa kasalan ng iba para pag nagpakasal ka ng anak mo, may attend din? Kung kaya, ba't ka attend ng attend? Kasi nagpakasal ka na ng anak, umattend sila, so attend ka rin. Bakit ka punta sa mga lamay? Kasi nung namatayan ka, nakipaglamay sila eh. Bakit ka nag-aabuloy ngayon? Kasi naabuluyan ka na eh. O kaya, para maabuluyan ka rin. Sa Pilipinas, mayroong 28 bulkan na nagpapalit-palitan lang ng oras ang pagputok. Mahigit 50 bagyo na dumadalaw sa Pilipinas. Ilang daming mga lindol,
Ilang daming dilubyo na nililikha ng kalikasan at nililikha ng tao, lalo na mga politiko. So I think what he will be saying here is dahil sa dami ng mga calamities, dahil sa dami ng mga pagsubok na na-encounter natin bilang isang Filipino society, I think this is what he will be saying. So dahil dito, this made us become more interdependent with each other. Kaya tayo nagkaroon ng thinking about bayanihan, for example, is because of this particular threat, no, sa ating existence. So in short, yung ating pagiging interdependent, pagtatanaw ng utang na loob sa iba, paggawa ng kabutihan dahil ginawa tayo ng kabutihan, ay dahil nga sa ating experiences as a society, as a group of people. Kung hindi tayo magtutulong-tulungan at magiging close to each other, nobody will survive. See? Yeah. Kaya tayo close to each other because we are compelled by our needs. Kaya nakikita niyo yung sobrang mayayaman. Anong ginagawa? Pag umasenso, lumalayo sa mga kamag-anak. Di ba? Kasi ipinupull down siya ng kamag-anak eh. Lagi siyang hinihingan, lagi siyang dinadaingan. So ang tendency, lumayo ng lumayo. Kasi hindi na niya kailangan yung mga kamag-anak niya. So sino yung siksik ng siksik sa mga kamag-anak? Yung nangangailangan. Kung marami kang pera, pupunta ka sa Baguio, pupunta ka ba sa auntie bining mo? Pahihigain ka doon sa maliit na kama? No, kung marami kang pera, mag-go-hotel ka. Anong close family ties? Mag-go-hotel ako, magkita tayo, mag-dinner tayo sa Burnham Park. Diba? Pero lagi akong kumakain sa inyo kasi nagtitipid ako. At tinatanggap natin yung mga kamag-anak natin kasi baka darating na panahon, sila naman ang kailanganin natin na tirhan. Yes, in a lot of ways that could be true. Pero I think depende rin sa family, of course, na training mga ka-youthry, ano? Well, case in point, at least for us, sa family, we were raised na wag umasa sa iba. At interestingly, we also try our best to be independent bilang magkakapatid. We would share moments as a group, but definitely we live in our own separate lives. In fact, there was a time na talagang walang natira sa bahay, ano? And everyone is in a particular city. So I think depende pa rin po sa family. Ano po? Eh ano ngayon yung sublime na close family ties? Ano yung sublime and noble friendship? Yung close kayo, not because you are too interdependent, but because you love each other. Iba yun. Iba yung gustong-gusto mong kasama yung kapatid mo, hipag mo, pamangkin mo, kaya tumitira ka sa kanila pag nasa Los Angeles ka. Iba naman yung ayaw mo kasi magbayad sa hotel. Magkaiba yun. Naturally, when there is a good relationship, magkasandal kayong ganon. In fact, sa Biblia, yung mga sinasabi na two people helping each other carry their load, I saw an example of that in Jerusalem. Sa Jerusalem, huwag kayong magtaka kung nakakakita kayo ng tao na ang sunong-sunong niya sa ulo na baggage, parang kasi laki ng jeepney. Hindi naman ganun kabigat, syempre yun. Siguro magaan yun, buhaghag lang yung mga daladala niya kung ano-ano. Halos ganun kalaki, sunong-sunong, pasan-pasan. Nakakita ako ng dalawang tao na sa sobrang laki ng kanilang dala, matutumba na, ang ginawa nila, magkasandal sa taas yung kanilang bagahe. Naglalakad sila pareho. Nakagano yung ulo nila, yung baggage sila magkasama. And that gave them stability. Yun ang sasabing, help one another. Interdependence. Because most of the time, mas mabuting meron kang katuwang kesa wala. Pero syempre, pag inalis mo yung baggage mo, tutumba siya. Pero tutumba ka rin. Interdependence. Huwag kayong matakot na merong ganon. Bahagi yun ang buhay. Ganon yung relationship ng parent and child. Spouse to spouse. Friend to friend. Ganon din yung formal relationship ng business. May demand. May contract. Supply. Tindahan ka, sinabi mo magbubukas ka ng 9, dapat bukas ka ng 9 dahil nandito na ako para bumili, tas sarado ka pa. Mga doktor, marami, binebreak yung etiquette na yan. Yung clinic nila nakalagay, bukas 9 to 12, darating sila 10:30. Nakapila lahat ng tao doon, na bulok na lahat ng tao, tsaka palang darating ang kondesang doktora. No? Parang oras lang niya ang mahalaga, ang oras ng pasyente, hindi. Dapat pag nasa clinic, nakalagay sa'yo, 9 to 12, dado kang 9. It's a contract. No? Ganon din yung services. Bumili ka ng pork and beans, tapos walang pork. Dapat meron because the label is a contract. Lahat ng relasyon, kontrata. Anak kita, papalakihin kita,
unwritten, unsaid, pero pagtanda ko dapat siyempre alagaan mo ko. Yun yung kontrata nun. That's very interesting, no? That Pastor Ed Lapis focuses here on the idea na ang mga relasyon ay uri ng kontrata. Gusto ko na he's touching up now on the family dynamics, mga kayuthi, ano? But before that, though, we have to also consider ano yung tinutukoy yun na kontrata dito exactly. Ang pagkakonteksto ba niya ng kontrata is kapag meron kang sinabi, meron kayong napagkasunduan, so kinakailangan mong tuparin yun. I believe yan ang nakikita ko dito sa pag-contextualize ni Pastor Ed Lapis na kung ano yung ginawa ninyo, ano yung servisyo na ginawa ko that you are expecting, and ano rin yung expected ko sa'yo dahil ginawa ko ang part ko. Nagpapakasal ako sa'yo, mahal kita, mahal kita, may contract tayo. Ngayon, kung hindi tayo kasal, understood, mahal kita, mahal mo ko, may contract tayo kahit hindi nakasulat. May pananagutan ako sa'yo, may pananagutan ka sa akin. Kasi nakikipagbigayan ka sa akin. Nandiyan ka, nandito ako. So meron tayong kontrata, kahit yun ay hindi nakasulat. Ganon din yung mag-export ka, may bill of lading. Dapat ikakarga mo sa barko sa ganong oras yung bagahe mo. Pag hindi mo na ikarga sa ganong oras, pwede kang hindi bayaran, hindi mo manenegotiate yung mga letters of credit sa'yo. Kasi hindi mo natupad yung part mo because there is a contract. And all relationships are contractual. Jeepney driver, nakalagay sa kanyang signboard, B. Diba? Balintawak Beer Brewery. Yun ang ibig sabihin niyang BBB. Ha? Sumakay ka, tapos sa monumento palang binababa ka na dahil mag-isa ka na lang, pwede ka magreklamo dahil yung kanyang signboard is a contract. May relasyon kayo habang nakasakay ka doon. Lahat ng pakikitungo ng tao, may kontrata yan. Kaya dapat, you do your part. Especially when you get your share. Kailangan reciprocal. Giving and receiving goodness, giving and receiving kindness is almost signing a contract. It is almost entering a covenant relationship. Anak ka, binigyan ka ng pang-enroll, may kontrata na papasok ka, mag-aaral ka, ipapasa mo yung grade mo dahil binigyan ka ng pang-enroll. Ang inaasahan na ending nun, pumasa ka. Pag hindi mo ginawa, nagagalit ang magulang mo kasi sinira mo ang kontrata. Kahit pa nga hindi nakasulat yung stipulated details nun. Laging may contract. Binigyan kita ng pera para ka bumili ng suka. Natural, dapat bumili ka, may dala-dalang suka. Kasi binigyan kita ng pambili ng suka. People come to church. They expect to receive blessing and to receive lessons from the Word of God. Dapat uuwi silang meron nun. Because it's a contract. But the church is also supported by the people who go to the church. So, meron ka rin dapat pananagutan. Nagdo-donate ka rin because it's a contract. Hindi ka umuupo dyan na parang kasoy, isang prinsesa, nakaupo sa tasa. May pananagutan ka sa pag-upo dyan, may pananagutan ako sa pagtayo dito. It's a contract. Every relationship is a transaction. Kaya pati pakikitungo sa Diyos, ano sabi ng Diyos? I am the God who brought you out of the land of Egypt. Ano ipinapakita ng Diyos doon? You owe me one. Ako ang nagpalaya sa inyo. So commandment number 1, you will have no other gods before me. Diba? Contractual. Pinaalala agad ng Diyos, ako nagpalaya sa inyo. Bilang ganti, wala kayong ibang paglilingkuran kundi ako. Ngayon, ayaw nyo maglingkod sa akin, bumalik kayo sa Egypt. Magpaalila kayo doon. Huwag kayong sumama sa masasave. Pero dahil nagpa-save kayo, meron na tayong relasyon. May ibinigay ako sa inyo, meron kayong dapat ibigay. Sabi ni Lord, I gave you freedom from Egypt, but will you give me worship? Contractual. Nasisira ang lahat ng relasyon when you always want to take and take and take and you don't want to give. Okay, mga kayutin, before we continue, so I'm really curious about this dahil ito rin ay na-mention ko as a question sa ating last po na video reaction on utang na loob, lalong-lalo na sa Diyos. Kasi isipin natin, kung merong utang na loob, ang tao, papaano natin ibabalik ito sa Diyos? Dahil it gives us the idea na we have to return or we have to pay back to someone yung goodness na na-receive natin. But the question sa dynamics kasi ng Diyos at ng tao, ano ba ang meron tayo na pwede pa natin
nating ibigay na wala ang Diyos? Yun ang gusto kong malaman kung sa idea tayo ng reciprocity, mga ka-U3. However, yung sinabi nga nung the last time, sapat na ba yung ating papuri, yung ating thanksgiving? Would that be understood as pagbibigay o pagtanaw ng utang na loob sa ating Diyos? But it seems to me here so far, Pastor Ed Lapis is saying na yung thanksgiving, it seems, is already a form of giving back to the Lord. That's the impression I'm getting here, mga ka-U3. When you want to receive and receive and receive, and you don't want to do your part. Ngayon, mas matibay ang relasyon na nagbibigayan kesa hindi. Kaya masarap yung nakikipagbigayan. Sinasabi natin ang mga point of view na ito, mga kapatid, para maging malinaw sa tumatanggap. Pero hindi ito dapat ang layunin ng nagbibigay. I know that we understand each other on that point. Because many of us give very selflessly. We give very sacrificially, honestly, and lovingly without expecting anything in return. The message is not for the givers. The message is for the recipients. That we must always take seriously those that give to us. That is why God gave. That is why God gives. Because giving seals a relationship. Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? So anong isa sa mga ginagawa lagi ng Diyos? Nagbibigay. So ano dapat lagi natin ginagawa? Nagsusukli. Giving back. That is why God gave and gives, and that is why God wants us to give to one another. Bakit sa palagay niyo inuutos sa Biblia, magbigayan kayo, magtulungan kayo? Roma 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Bakit nila itinuturo sa atin ito? Sapagkat pag tayo tumutulong, tayo tutulungan. Pag tayo nagbibigay, tayo binibigyan. It is the natural expectation. It is in the natural order of things. Walang kakwenta-kwentang tao yung matapos tumanggap ay hindi malang nag-iisip na magsukli ng kaya niya at abot ng kanyang magagawa. Siyempre, pinipili ang binibigyan. Kasi pag nagbigay ka, may contract din yun eh. Pinipili ang ibinibigay. Pinipili ang tinatanggap at pinipili din ang tinatanggapan. Kasi pag tumanggap ka, pumirma ka ng contract. Okay, before that, mga ka-U3, if you remember, meron po tayong isang video reaction patungkol naman sa sinabi ni Father Rora about sa tunay na meaning ng kabaitan. And if you remember, I did mention there the point na kinakailangan din natin ng discernment. Kinakailangan pumili din tayo ng mga tao na dapat nating tulungan. Well, sadly, sa ating lipunan ngayon, the reality is, sobrang dami mga scammer. Yung iba naman, mga kaibigan natin, malamang, no, na siguro matagal lang hindi nagparamdam, tapos bigla na lang nag-message sa'yo, oy, kumusta na? Pagkatapos nun, ay, meron ka bang ganito? Kasi para, short ako, kinakailangan ko kasi sana ng ganito, or may emergency. So, we need to have that discernment, mga ka-youth. Kinakailangan mong gamitan ang katalinuhang ibinigay sa'yo ng Diyos para i-feel, no? Mafe-feel mo kasi yan kung sincere yung tao o hindi. At kung hindi man, di gamitin mo yung utak mo sa pag-research muna, no? Para po hindi po tayo maloko dahil sadly, naluloko yung mga tao na masyado ring mabait, mga ka-youth. Kaya merong nanliligaw sa inyong anak, regalo ng regalo sa magulang, tinanggap ng tanggap yung magulang, anong kasunod nun? Ibibigay na yung anak. Kasi kung ayaw mo makipagbigayan, huwag kang tumanggap. Ganun lang kasimple. Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Maraming kahulugan ito. I like to think that the primary meaning that Jesus assigned to His own words is don't give holy and high and lofty teachings to people who will not be able to understand them. They will think you're evil, they will think you're kulto, they will think you are this and that. Lalabanan ka lang nila, sasaktan ka lang nila. Sabi, huwag. Ang matataas sa bagay na espiritual, yung huwag nyo ibigay sa mga mamasamay nila. Simple lang ibigay dahil yun lang gusto nila. Pero maraming kahulugan yan. Ano yung bagay na banal na hindi mo dapat ibigay sa aso?
Marami. Siyempre, hindi mo ibinigay yung puri mo kahit kanino na lang. Siyempre, hindi mo ibinibigay yung pag-ibig mo kahit kanino na lang na dumaan dyan. Hindi mo ibinibigay yung katapatan, ang iyong puso, ang iyong buhay, ang iyong panahon sa kahit ano na lamang ng mga adhikain at mga ideya. Pinipili. Sapagkat pag nagbigay ka sa isa, ibig sabihin, hindi ka na magbibigay sa lahat. The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So pag ibinigay mo ng isang puso mo sa isang tao, paano mo pa ibibigay sa iba? So pinipili mo kung kanino mo ibibigay. Hindi basta-basta na lang yun kasi banal yun eh. Hindi ka basta-basta lang umaanib sa mga organisasyon at umuumang ka sa bala at ikaw namamatay doon sa frontline nang wala na makakwenta-kwentang gera. At may bibigay ang mga banal na bagay sa mga walang kwentang bagay. Isa sa mga precious things that God gave us is time. Kanino natin ibinibigay ang ating time? Saan natin inuubos ang ating panahon? Isa na naman yan, nakahulugan nun. Pakikipagbigayan kanino? Kumisa nakikipagbigayan na pala tayo kay Satanas. Doon na pala tayo may contract. And you have heard of people who sell their souls to the devil, no? Para lang may makuha sila. Sila ay nakikipagkontrata sa mga masasamang espiritu. Kaya pinipili kung kanino nakikipag-usap. Giving is never completed until the giver is paid. And remember, the currency of payment is not always what was given to you. It is what you have. Giving is never completed until the giver is reciprocated. Until the cycle or the circle is closed. Tumanggap ka, magbigay ka, sarado. Nagbigay siya uli, magbibigay ka uli, sarado. Laging sarado ng sarado ang transaction, hindi bitin. Whenever something is given, the burden is on the recipient, not on the giver. Ang dapat kumilos ay yung nakatanggap, dahil yung nagbigay, nakakilos na. The law of balance requires that the giver receives, that a planter harvests, that a receiver gives. It completes life. You inhale, you must exhale. Otherwise, you will die. So ang tanong mga kapatid, meron kaya tayong utang? Kung minsan nagtataka ka, ba't kaya hindi ako swertehin sa buhay? Ba't kaya ang bigat ng buhay ko? Ba't kaya hirap na hirap ako? Baka marami kayong utang. Mga kabutihang hindi nyo nasuklian. In fact, baka nga nagawan pa natin ng masama yung gumawa sa atin ng mabuti. Ang bigat na dala yun sa buhay. Kailangan ma-unload. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Whenever we receive, we should give. Whenever we get loaded, we should unload. If you would keep balance in your life. Alright mga ka-Youthy, so dyan naman po tayo nagtatapos sa ating episode ngayon. Ito nga po yung second po na video natin sa set po patungkol sa utang na loob. The first perspective was from a psychologist. Ito naman from Pastor Ed Lapis. And then the third one will be an MCGI content this Friday mga ka-Youthy. But anyway, ito pala pinanood natin mga ka-Youthy is just a part of, I think, a longer preaching. So sana po kung meron po kayong copy ng mas mahaba, ng full na sermon, it could have been better. But anyway, I appreciate na meron tayong naintindihan patungkol po sa utang na loob and giving. Although it's not really much about utang na loob, I should say, it's more about reciprocity. It's about giving what you have. Isang major point po na sabi ni Pastor Ed Lapis dito, that every relationship is a contract. No? Isang uri ng kontrata. At gusto ko din yung na-mention na law of impenetrability na kung saan ang isang bagay ay nasa isang place lamang at a particular time. So it also tells us about the limitations of what we can give. But anyway, overall, yung nga medyo bitin in some ways dahil I feel na the focus pala, so I would say na maybe this was mislabeled in a way, itong parte ng sermon na ito. Kasi it's not really more about utang na loob, but I think the focus is on the nature of why we give and what should we give and how do we give back. Yun ang mga nagigets ko po sa punto po ni Pastor Ed Lapis dito. But anyway, like what I said, so part 2 pa lang yan. Meron naman tayong incoming na video this Friday. What can you say about this part of the sermon of Pastor Ed Lapis mga ka-U3? But
anyway mga ka-youthie, kung kayo po ay member po ng Day by Day Jesus Ministries, kung saan yan po yung ministry po ni Pastor Ed Lapis, please comment down below what can you say about this episode. And also for non-members of Pastor Ed Lapis's church, what can you say about this episode mga ka-youthie? But in general, if you like these kinds of contents, you know what to do. Kung kayo po ay baguhan, please click subscribe dyan mga ka-youthie. You can also watch this video here. You can also watch this video here. And please click thumbs up dahil yan po ay parang pagsasuggest nyo po sa YouTube na i-recommenda pa yung mga youthie videos sa iba't ibang mga viewers po para mas malawak pa po ang ating maabot. Kaya hanggang sa muli po, I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.